Nag-viral kamakailan ang isang OFW na binawian ng buhay sa isang bus habang pauwi ng Negros Oriental. Eksklusibong nakapanayam ng All TV News ang mga matalik nitong kaibigan para makilala ang kabayanihan nito. Ito ang istorya ni Wilma Auza. Nung nasa Saudi po ako, talagang mabait na po yan si Wilma. Siya unang nag-approach sa akin, nagkasakit ako, inaalagaan niya ako sa Saudi. Halos mahigit isang buwan, hindi ako makapag-galaw-galaw. Ganito inilarawan ni Maricel Vargas ang kanyang matalik na kaibigan na si Wilma Auza. Nakasama ni Maricel si Wilma sa bahay kalinga sa Saudi Arabia, kasama ang iba pang mga OFW na minamaltrato ng kanilang mga amo. Ikinento naman ni Josephine Cabiles ang masaya nilang alaala ni Wilma. Si Wilma po bilang isang friend, napakabait po, masayahin tao, matulungin. Hindi ko siya makikitaan ng muka na, alam mo yung muka na laging nakasimangot. Hindi, lagi po siyang si hagalpak ng tawa. Siya po yung taong ganun, hindi mo siya makikita ng lungkot sa muka kahit may problema. Sa Saudi rin nakasama ni Josephine si Wilma na parang naging ate na niya. Kaya laking gulat nila nang biglang lumutang sa social media ang nangyari sa kanilang kaibigan. Na-shock po ako kasi hindi, sabi ko nga sir nung may nag-send sa akin, no, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung muka. Kasi nakasubsob siya. Gusto ko yung proof na yung mukha niya talaga. Susurpresahin sana ni Wilma ang anak bit-bit ang mga pasalubong nito galing Japan. Pero hindi na ito umabot sa Dumaguete at binawian ng buhay sa bus. Ayon sa mga ulat, inatake ito sa puso. Pagsakay pa lang ng bus ay nahihilo na ito at nagsusuka sa biyahe. Hindi rin namalaya ng mga konduktor ng bus na walang buhay si Wilma at inakalang natutulog lang ito. Giit ni Josephine at Maricel, buhay pa sana ang kanilang kaibigan kung agad itong natulungan. Yung kinakainisan ko dun sir, yung hindi ba nila tinulungan yung kaibigan namin, nandoon siya sa mismong harap ng driver. Tapos may mga tao naman doon, alam na nilang nagsusuka, tapos nagsusuka na pala siya sir, tapos hindi man lang nila in-stop kung tinanong kung kaya pa ba niya. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang OWA sa sinapit ni Wilma. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamunuan sa pamilya nito para magpaabot ng suporta at tulong pinansyal sa naiwang pamilya. Mensahe naman ni Maricel at Josephine sa matalik na kaibigan. Masaya na siya. Kung saan naman siya, wala na siyang hirap na dadanasin, wala na siyang problema. Mahal na mahal namin siya ni Pin. Thank you sa lahat ng pag-alaga niya sa akin noon, lahat ng sakripisyo niya sa akin noon. Alam ko sir, okay na siya. Marami man siyang pangarap na hindi natupad. Gabayan na lang niya kami, yun lang sir. And mahal naman namin siya. Isa lamang si Wilma sa libo-libo nating kababayang OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at tinitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas.